Hello, kumusta po? Matapos ngang hindi inaasahang pagdating ng buntis na si Kim, tuluyan nang napuno si Victoria at itinaboy si Guillermo. At kahit masakit sa kalooban, napilitang umalis si Guillermo para ihatid si Kim pabalik ng Manila na naging dahilan naman para magtampo at maiyak ang kambal na sina Via Marie at Gabriel Ace sa pag-aakalang iiwan na sila ng kanilang ama. Pero habang wala si Guillermo, pumasok naman si eksenang gwapo at mabait na si Wilfred. Kaagad niya nakuhang loob ng mga bata matapos silang ayain sa mall at ipangakong tuturuang magkabayo. Ano kayang mangyayari kapag bumalik si Guillermo mula sa Manila at makitang may ibang lalaki na nagpapasaya sa kanyang pamilya? Isusuko na ba niya si Victoria o mas lalo siyang lalaban para mabuo ulit ang pamilya nila? Simulan na natin. Guillermo POV. Pagkatapos kong magayos ng sarili, tuluyan na akong lumabas ng mansyon. Nadatnan ko si Victoria at Kim na nasa garden. Hindi naman nagpapansinan ng mga to pero ramdam kong tensyon sa buong paligid. Guillermo! Nang mapansin ni Kim ang presensya ko, kaagad itong tumayo at naglakad palapit sa akin. Si Victoria naman kaagad na nabaling ang tingin sa akin at kitang-kita ko ang madilim nitong itsura. Alam kong hindi to natutuwa sa biglaang presensya ni Kim kahit naman ako, hindi rin natutuwa sa babaeng ito sa biglaang pagsulpot dito sa Hacienda Robles. Guillermo, muling tawag ni Kim sa akin. Naramdaman ko na lang na basta na lang itong yumakap ng mahigpit sa akin. Para namang napapaso na bigla na lang ako napalayo dito. Shit, naghahanap ba ng gulo itong si Kim? Alam naman niyang nasa harap lang si Victoria. Kung makaasta, akala mo kung sino Guillermo, anong nangyari? Alam mo ba na sobra ako nag-aalala sa'yo? Hinahanap kita sa kung saan-saan pero hindi kita makita. Naluluhan itong tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapabuntong hininga. Napatitig ako dito at nang makita kong dismayadong mga mata ni Kim, hindi ko din naman maiwasang makaramdam ng awa dito. Kim, anong ginagawa mo dito? Sino may sabi na sundan mo ko dito? Malamig ang tono ng boses na tanong ko. Importante pa ba yon, Guillermo? Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Alam mo ba yon? Muli nitong wika. Oo na, alam ko kung anong dahilan kung bakit ito nag-aalala sa akin. Pero mas nag-aalala ako sa posibleng mangyari pagkatapos nito. Lalo na't kitang-kita ko sa mga mata ni Victoria na hindi nga talaga tumasaya sa biglaang presensya ni Kim. Sabi ni Victoria, hindi daw ako welcome dito. Tinataboy niya ako. Guillermo, I'm pregnant and I'm tired. Gusto ko magpahinga. Pwede ba? Seryosong wika ni Kim sa akin. Napatitig ako sa tiyan nito at nang mapansin kong konting umbok doon, hindi ko rin naman maiwasang makaramdam ng konting tawag ng konsensya. Anak ko rin naman ang nasa sinapupunan ni Kim at hindi ko rin naman kayang tiisin ito. Wala sa sariling napatingin ako kay Victoria at hindi na ako nagulat pa nang makita ko na nakatitig na pala ito sa akin. Tumayo siya at dahan-dahan naglakad palapit sa amin. Bawat takbang niya parang may kasamang bigat hanggang sa tuluyan siyang huminto sa harap namin. Sumama ka na sa babaeng yan kung gusto mo, Guillermo, malamig niya sabi. Dahil hindi siya welcome dito. Kaagad ako nakaramdam ng bigat ng kalooban. Ganun lang, talaga nga palang wala na akong halaga dito kay Victoria. Hindi ko malang ito nakitaan ng selos sa mga mata habang tinititigan ito po ito ngayon. Na para bang ayos lang dito kung magpakasal ako kay Kim. Siguro tama si Lolo Samuel. Hindi pa naghihilom ang mga sugat na iniwan ng nakaraan at mukhang hindi pa yun maghihilom anumang oras. Nasa puso pa rin ni Victoria ang galit at kaya lang ako nito pinapakiharapan ng maayos dahil sa mga anak namin. Sa totoo lang, hindi ko rin talaga alam kung paano ko ba susuyuin ulit si Victoria. Feeling ko kasi hindi pa man ako nag-uumpisa. Pero busted, nakaagad ako. Victoria, mahina akong tawag. Pilit pinipigilan ang sitwasyon pero hindi niya ako pinansin. Nakatitig lang siya kay Kim. Matalim. Kung may natitira ka pang hiya at delikadesa, dagdag niya. Umalis ka dito. Napasinghap si Kim. Hindi ako aalis, matapang nitong sagot.
Hindi ako pwedeng umalis unless kung sasama sa akin si Guillermo. Huwag kang mag-alala. Sasama siya sa'yo. Yamot na sagot ni Victoria kay Kim. Pagkatapos noon ako naman ang pinagbalingan nito ng tingin. Sumama ka na sa kanya. Tungkol naman sa mga bata, ako na munang bahala sa kanila. Seryoso nitong wika. Parang may kung anong matalim na bagay ang tumusok sa puso ko. Masakit pero hindi ako aalis. Dito lang ako sa mansyon. Gusto kong makasama itong si Victoria. Ika-cancel ko ang kasal namin ni Kim para maipakita dito kung gaano ko kaseryoso na muling maayos ang relasyon namin. May mga anak kami at wala akong ibang gustong maging asawa kung hindi tong si Victoria lang. Ihahatid ko lang si Kim pero babalik ako. Kaagad ko ding sagot dito. Tinitigan lang ako ni Victoria at pagkatapos noon wala nang kahit na anong salita ang numutawi sa bibig nito. Tuluyan na kasi itong naglakad paalis Muli na itong pumasok sa loob ng mansyon. Samantalang kaagad ko din namang hinarap si Kim. Tatawag ako ng taong susundo sa'yo dito para makabalik ka na Manila kaagad. Malamig ang tono ng boses na wika ko. Guillermo, no! Hindi ako papayag. Protesta nito. Victoria POV. Umalis na ba sila Guillermo? Seryosong tanong ko kay Manang. Kakatapos ko lang mag-ayos dahil may lakad ako. Susunduin ako ni Wilfred para makita ko daw ang kalagayan ng lupain nito. Hindi ko na maramdaman ang presensya ni Guillermo dito sa mansyon kaya iniisip ko na lang na sumama na ito kay Kim pabalik na Manila. Opo, senyorita. Kasama niyang umalis yung babaeng bisita niya kanina. Sagot din naman ni Manang sa akin. Kaagad din naman ako napatango. Ang kambal, sila Via Maria at Gabriel Ace. Nasaan sila? Seryosong tanong ko. Nasa kwarto sila, senyorita. Masama ang loob ni Via sa biglaang pag-alis ng daddy nila. Parang may kumurot sa puso ko sa narinig ko. Hindi po siya kumain ng breakfast at ayaw niyang kausapin si Gabriel. Napapikit ako sandali. Kahit na anong pilit ko maging matatag, alam kong hindi ko kayang baliwalain ang sakit na dinadala ng mga bata. Okay, mahina kong sabi. Ako nang bahala sa kanila. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa kwarto ng kambala. Bawat hakbang ko may kasamang pagdadalawang isip. Alam kong mahal ng kambal ang ama nila. Hindi sila sanay na malayo kay Guillermo dahil umpisa pa lang si Guillermo na talaga ang nagpalaki sa kanila Pagdating ko sa harap ng pinto, saglit akong nag-atubili. Mahina akong kinatok ang pinto. Via, Gabriel, nandito si Mommy. Walang sagot. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Dahan-dahan ko pinihit ang doorknob at binuksan ang pinto. Bumungad sa akin si Gabriel, nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik, hawak ang tablet pero ang mga mata niya makikita kong lungkot. Sa kabilang banda naman si Via, nakahiga, nakatalikod, yakap ang unan. Baby, nahina akong tawag. Hindi to gumalaw, hindi malang lumingon. Napabuntong hininga ako at lumapit sa kama. Marahan ako umupo sa gilid nito. Via, muli kong tawag, mas malambig ng boses ko. Mommy, bakit po umalis si Daddy? Gusto niya ba talaga si Tita Kim kumpara sa atin? Mahina pero matigas niyang sagot. Parang may sumaksak sa dibdib ko sa sinabi nito. Ngayon pa lang, nararamdaman ko ng pagiging apektado ng mga bata dahil sa sitwasyon naming dalawa ni Guillermo ngayon. Baby please, humarap ka na muna sa akin. Let's talk. Bakit po? Bigla siyang napabalikwas ng bangon. Namumulang mga mata niya halatang umiyak. Para sabihin niyo po na okay lang na umalis si Daddy kasi ayaw niyo naman po sa kanya? No, Via, listen. Hindi ganun yon. Ang daddy mo at ako ay may kanya-kanya ng buhay. Seryoso kong wika. Kaya magpapakasal na siya kay Tita Kim? Mami, hindi okay yun. Umiiyak na wika nito at tuluyan ng bumigay ang emosyon. Gusto niya na kaming iwan. Hindi niya na kami love. Via, lumapit ako para yakapin siya pero kagad niya akong itinulak. Don't! Umiiyak niya sabi. Hindi mo rin siya pinigilan, Mommy. Mahal kayo ng daddy mo. Mahina kong sambit kahit hindi ako sigurado kung sapat ba yon. Then, bakit siya umalis? Balik niya kaagad. Wala akong maisagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko para lang hindi ko madagdagan ng sakit ng kalooban na nararamdaman ito ngayon. Lumapit si Gabriel at marahang hinawakan ng kamay ko.
Mommy, mahinang tawag niya. Babalik po ba si Daddy? Napapikit ako, isang simpleng tanong pero ang hirap sagutin. Dahan-dahan kong hinaplos ang ulo niya. Oo, pilit kong sabi. Kahit hindi ako sigurado. Babalik siya. Napatingin si Via sa akin, puno ng pagdududa. Promise? Tanong niya, nanginginig ang boses. Sandali ako natigilan, pero sa huli tumango ako. Oo naman, nandito kayo sa poder ko kaya babalik siya. Hindi nakasagot ang kambal kaya naman muli ako nagpatuloy. Mga anak, hindi na bago sa inyong sitwasyon namin ng daddy mo. Hindi na pwedeng ipilit ang mga bagay na alam natin na hindi na magwo-work out. Don't worry, ilang taon na lang ang bibilangin, magiging adult na din kayo. Maintindihan nyo na rin ang lahat. Pilit ang ngiti sa labi na wika ko. Sorry mom, sorry kung naging bad ako kanina. Gusto ko lang naman po kumpleto tayo eh. Nakasama ka namin, pati na rin si daddy. Yun lang po ang gusto namin at wala nang iba. Lumuluhang wika ni Via sa akin. I'm sorry anak. I'm sorry kung hindi lahat ng nais nyo. Kaya kong maibigay. Pero pangako, ano man ang mangyayari. Nandito lang ako bilang ina nyo. Mamahalin ko kayo hanggang sa wakas. Nakangiti kong wika. Kaagad ko din namang naramdaman ang mainit na yakap nila Gabriel at Via. Senyorita, dumating na po si Sir Wilfred. Muli ako napatitig kina Via Marie at Gabriel na marinig kong katagang yon. Wala sana akong balak na iwan sila ngayon dito sa mansyon. Lalo na at alam kong masyadong vulnerable ang nararamdaman nila dahil sa biglaang pag-alis ng kanilang ama na si Guillermo Balboa. Wilfred, who is si mom? Tanong naman kaagad ni Gabriel sa akin. Pilit naman ako napangiti dito. A friend of mine. Kasing edad ko kayo noon nung naging friend kong Tito Wilfred nyo. Gusto nyo ba siyang makilala? Nakangiting tanong ko dito. Is he your boyfriend, mom? Paano si Tito Leonardo? Ayaw mo na ba talaga kay dad? Ani naman ni Via Marie. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Anak, ano bang klaseng tanong yan? Hindi lahat ng taong lumalapit kay mommy ay boyfriend niya na. Nagkataon lang na isang farmer ang mami nyo, kaya marami akong boys na friend. Kagaya nila Tito Wilfred nyo at Tito Ninong Leonardo. Nakangiting sagot ko. Mabait po ba siya, mom? Nung bago kaming dating dito, may car toys si Ana. Bigyan daw po ni Tito Wilfred niya. Sabat naman ni Gabriel. Oo naman, mabait ang Tito Wilfred nyo. Kaya nga nakasundo siya kaagad nila Ana at Jewel Leticia eh. Gusto niyo rin ba siyang maging friend? Kagaya ko may malaking hasyenda din si Tito Wilfred nyo. And I'm sure masaya din siya kung magiging friend niya kayo. Nakangiting wika ko. Talaga po? Sige po, as long as friend mo siya, gusto din namin siya maging friend ni Gabriel. Sagot naman ni Via sa akin. Kahit naman papano, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Hindi naman kailangang magmukmuk ang mga bata dito sa kwarto eh. Kailangan ko lang sigurong turuan ng mga bata na masanay na makihalubilo sa ibang mga tao dito sa asyenda para hindi boring ang kanilang pagtira dito. Maraming mga activities ang pwedeng gawin dito sa asyenda na tsaka ko na mag-enjoy sila. Siguro simula ngayong araw, palagi ko na silang yayayain sa labas. Para naman hindi lang gadgets, umiikot ang mundo nila. Sabay na kaming bumaba ng kambal. Nadatnan namin si Wilfred sa garden. Nakausap na sila Ana at Jewel Leticia. Kagaya ng nakasanayan, may pasalubong na naman ito na kung ano-ano. Wilfred, nakangiti kong wika dito. Kaagad namang bumaling ang tingin nito sa amin. Hi, wow, nandito palang kambal mo. Nakangiting wika nito. Isa-isa nitong tinitigan ng kambal bago nito ibinaling ang buong pansin sa akin. Oo, at formal ko rin silang ipapakilala sa'yo. Nakangiting sagot ko. Sure. Well kids, you can call me Tito Wilfred. Pwede ko ba kayong maging kaibigan? Friendly ang tono ng boses ni Wilfred, sabay lahad ng kamay nito sa kambal. Nagulat na lang ako nang bigla na lang tanggapin ni Via ang pakikipagkamay ni Wilfred dito. Hi po, my name is Via Marie po. Nakita namin kahapong nakasakay kayo ng kabayo. Pwede niyo rin po ba kami turuan ni Gabriel? Nakangiting wika ni Via. Hindi ko maiwasang magulat. Hindi ba alam ng mga anak ko na kahit ako magaling sumakay ng kabayo? Kahit na wala si Wilfred, pwede ko silang turuan anytime. Sure, pwede. Anytime na gusto nyo, pwede ko kayong turuan. Sagot din naman kaagad ni Wilfred. Yay! Narinig mo yun, Gabriel? Pumayag siya. Kung ganun, totoong sinabi kanina na mabait naman talaga siya eh. Wika ni Gabriel sa kakambang nitong si Gabriel.
Narinig ko yun. Excited na ako. Nakangiting sagot naman ni Gabriel at pagkatapos nun, ibinaling nitong tingin kay Wilfred. Hi po, my name is Gabriel Ace. Gusto ko po kayong maging friend, Tito Wilfred. Nakangiti nitong wika. Of course, pwedeng pwede. Simula ngayong araw, magkakaibigan na tayo. Sagot din naman kaagad ni Wilfred. Nakipag-high five pa ito sa kambal. Ako naman hindi mapigilan ng magulat. Hindi ko akalain na ganito kainit ang pag-welcome ng kambal sa bago nilang kakilala. Victoria, gusto kong i-treat ang mga anak mo. Siguro imbis na sa Hacienda Sandoval tayo pupunta. Mabuti pang sa mall na tayo kumain ng lunch. Para naman makapasyal din ng mga bata. Nakangiting wika nito. Ibinaling kong tingin ko sa mga anak ko at nang sabay-sabay silang tumango, hindi ko na din mapigilan ng makaramdam ng galak. Well, mukhang payag sila. Nakangiting wika ko. Pagkatapos noon, muli kong ibinaling ang tingin ko sa kambal at kinausap sila. Sige na nga mga anak, mag-ready na kayo't nang makaalis na tayo. Sabay-sabay naman silang tumalima at ang nakakatuwa pa, napansin ko nang initian via si Ana. Well, mukhang magkasundo na yata ang dalawa at wish ko lang na magpatuloy na ito. Wala naman akong ibang hangad kung hindi maging maayos ang pagsasama namin dito sa hacienda eh. Isang pamilya kami at dapat nang magkasundo kaming lahat. Wala naman ako ibang nais kundi ang maging matiwasay at maayos ang pagsasama ng mga anak ko. Naku, mukhang unti-unti nang nauubos ang oras ni Guillermo para mabawi ang pamilya niya. Isang mahalagang aral lang naiwan sa atin sa episode na to. Kapag hindi mo pinahalagahan at pinaglaban ang taong mahal mo nung oras na nasa tabi mo pa sila, huwag kang magtataka kung balang araw may ibang darating na mas magpaparamdam ng halaga nila. Habang wala si Guillermo, mas lalo namang napapalapit ang kambal kay Wilfred. Pagsisisihan ba ni Guillermo ang pag-alis niya o makakahanap na nga ba ng bagong pag-asa si Victoria sa piling ng iba? Iwan yung inyong mga hula at opinion sa comment section sa ibaba. At syempre, huwag niyo rin kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para laging updated sa mga susunod na kapanapanabik na tagpo. Maraming salamat po.